Game Theory Masterclass. Bakit neutral ang pinakamatalinong move ng Pilipinas? The Duterte Gambit. Ang analogy ng dalawang higante. Isipin nyo to. Nakatira kayo sa isang maliit na bahay. Sa kabilang kalsada, may isang sobrang yaman na kapitbahay, ang US. Sa kabilang bakod mo naman, literal na katabi mo lang, ay isang higante at mabilis yumaman na kapitbahay, ang China. Sa loob ng maraming taon, ang tanging tropa mo ay yung mayaman sa kabilang kalsada. Sabi niya, "Proprotektahan kita, pero dapat ako lang ang BFF mo." Pero ang napansin mo, habang lumilipas ang panahon, yung mga gamit na binibigay niya sa'yo para sa security mo ay puro luma at kinakalawang na. At kapag inaaway ka na nung katabi mong bakod, puro lang siya, huwag mo siyang pansinin. Pero hindi ka naman niya tinutulungan ng totoo. Dito papasok ang Duterte foreign policy. Para sa marami, magulo o maingay lang ito. Pero sa video na ito, hihimayin natin na ito pala ay isang seryosong strategy na tinatawag na game theory. Ituturo ko sa inyo kung paano nilaro ng Pilipinas ang dalawang higante para hindi tayo maging biktima sa sarili nating bakuran. Lesson 1. Ano ang game theory? Ang science ng diskarte. Ano nga ba ang game theory? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang pag-aaral kung paano tayo nagdedesisyon kapag alam nating ang bawat galaw natin ay may epekto sa galaw ng iba, parang Mobile Legends o chess. Hindi ka lang basta tumitira, tinitingnan mo muna kung anong gagawin ng kalaban at kakampi mo. Sa international relations o foreign policy, ang mga bansa ay parang mga players sa isang laro. Ang goal, survival. Dati, ang strategy ng Pilipinas ay tinatawag na total alignment, parang loyalty sa isang brand ng kape. Pero sa game theory, may tinatawag na the loyalty trap. Kapag alam ng isang player na loyal ka sa kanila kahit anong mangyari, wala na silang dahilan para bigyan ka ng premyo. Bakit ka pa susuyuin kung alam nilang hindi ka naman aalis? Ang ginawa ni Duterte, ipinakita niya na pwede siyang umalis. In game theory, ang tawag dito ay threat of defection. Noong nagsabi siya na ihiwalay na ako sa Amerika, biglang nataranta ang Washington. Bakit? Kasi kung mawawala ang Pilipinas sa kanila, talo sila sa laro laban sa China. Ginamit ni Duterte ang pagtampo para tumaas ang presyo o halaga ng Pilipinas sa mata ng mundo. Binigyan niya tayo ng bargaining power. Lesson 2. And mediators payoff. Ang power ng tulay. Sunod, pag-usapan natin ang mediators payoff. Ano ang premyo o payoff ng pagiging gitna? Isipin niyo ang dalawang mag-asawa na nag-aaway ng malubha at hindi nag-uusap, pero pareho silang may isang best friend. Ikaw yun. Dahil ikaw lang ang kinakausap ng magkabilang panig, ikaw ang may hawak ng impormasyon, ikaw ang mediator. May dalawang malaking premyo dito. Security. Hindi ka pwedeng saktan ng kahit sino sa kanila, dahil kapag nawala ka, wala na silang paraan para mag-usap o mag-negotiate. Indispensability. Nagiging importante ka. Ito ang ginawa ni Duterte. Noong naging magulo ang relasyon ng US at China, at pati na ang US at North Korea, hindi siya pumili ng kakampi. Talip, ginawa niyang meeting room ang Pilipinas. Noong tinawagan ni Donald Trump si Duterte para ipakausap si Kim Jong-un ng North Korea, doon nakuha ng Pilipinas ang mediator's payoff. Imbes na tayo ang utusan, tayo na ang kinakausap ng mga superpower para ayusin ang gulo nila. Ginawa tayong hub ng diplomasiya. Lesson 3. Strategic hedging at ang issue ng EDCA. Dito tayo sa medyo malalim na concept, strategic hedging. Sa investment, ang tawag dito ay don't put all your eggs in one basket. Pero sa geopolitics, ang hedging ay ang paghahanap ng balanse sa gitna ng dalawang peligro. Ayon sa mga experts, kapag ang isang maliit na bansa ay nasa gitna ng dalawang higante, delikado ang dalawang extremes. Kapag sobrang dikit sa US, magagalit ang China at i-block ang trade natin. Kapag sobrang dikit sa China, mawawala ang security protection ng US. Kaya ang move ni Duterte ay hedge. Ginamit niya ang MDT at VFA, mga military agreements natin sa US bilang security insurance. Pero may isa siyang hinarang, ang pagdevelop sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement.
Ang EDCA na sinimulan noong panahon ni Aquino ay parang base within a base. Pinapayagan nito ang US na magtayo ng sarili nilang pasilidad sa loob ng mga kampo natin. Para kay Duterte, ang EDCA ay isang magnet of attack o lightning rod. Sa game theory, ang pagkakaroon ng permanenteng base ng ibang bansa ay nagtatanggal ng pagiging neutral mo. Ginagawa nitong target ang Pilipinas sakaling magyera ang US at China. Kaya kahit nandyan ang EDCA, FINRIS, o hinayaan lang itong nakatingga ni Duterte. Ayaw niyang gawing lunsaran ng atake ng Amerika ang ating lupa. Pinanatili niya ang alliance para sa training, pero tumanggi siyang maging frontline battlefield. Lesson 4. Ang Japan Standard. At bakit tayo bumili sa iba? Bakit nga ba uminit ang ulo ni Duterte sa US pagdating sa armas? Dito papasok ang realism. Sabi ng mga sikat na scholars gaya ni John Mearsheimer, ang mga bansa ay kumikilos base sa interest, hindi sa pagkakaibigan. Tumingin si Duterte sa Japan. Ang Japan, binibigyan ng US ng mga F-35 jets, pinakamodernong armas. Pero ang Pilipinas, binibigyan ng tayo ng mga second-hand na gamit, mga barkong retired na. Sa game theory, ito ay isang reciprocity problem. Binibigay natin ang ating mga kampo sa ilalim ng EDCA para maging training ground nila, pero ang kapalit ay scrap metal. Noong hinarang pa ng US Congress ang benta ng mga bagong baril para sa ating mga pulis, doon siya nagsabing maghahanap siya ng ibang supplier. Lumapit siya sa Russia at China para sa armas. Hindi ito pagtataksil, ito ay diversifying your payoffs. Ipinakita niya sa mundo na ang Pilipinas ay kayang tumayo sa sarili nating mga paa at hindi tayo pwedeng ibuli ng sarili nating alay. Lesson 5. Ang Game of Chicken at Geography. Bakit bawal i-demonize o tawaging demonyo ang China? Balik tayo sa game theory model na tinatawag na Game of Chicken. Dalawang sasakyan ang mabilis na nagbabanggaan. Kung sino ang unang lilihis, siya ang talo. Pero kung parehong hindi lilihis, parehong patay sa kolisyon. Kung sasama tayo sa US para ikulong o i-contain ang China gamit ang mga EDCA sites, tayo ang nasa harap ng sasakyan. Tayo ang unang madudurog sa banggaan. Sabi ng realist scholar na si Nicholas Spikeman, geography is the most fundamental factor in foreign policy. Ang US ay 7,000 miles ang layo, pero ang China ay katabi lang natin. Sa game theory, ito ay isang repeated game. Magkapit-bahay tayo forever. Kung i-demonize natin ang China, mawawala ang trade, investment at katahimikan. Ang ginawa ni Duterte ay ang pag-iwas na sunugin ng tulay. Sa pag-free sa EDCA at pag-iwas sa demonization, napanatili natin ang ating strategic space. Tayo ang may hawak ng ating manibela, hindi ang Washington. Conclusion. Ang tunay na panalo ng Filipino. Sa dulo, ang Duterte foreign policy ay hindi tungkol sa pagpili sa China o sa US. Ito ay tungkol sa pagpili sa Pilipinas. Gusto niyang basagin ang mentality na hindi natin kaya kung wala ang Amerika. Sa pag-retain ng MDT at VFA pero pag-reject sa pag-develop ng mga EDCA sites, binalansin niya ang seguridad at soberanya. Ang mediator's payoff ay nagbigay sa atin ng respeto sa world stage. Ang strategic hedging naman ang nagsilbing proteksyon natin para hindi tayo maging collateral damage sa away ng iba. Sa laro ng mga higante, ang pinakakawawang player ay yung sunod-sunuran lang. Ang matalinong player ay yung marunong sumayaw sa gitna. Dahil sa politics, ang tanging savior mo ay ang sarili mong diskarte. Huwag maging pawn, maging player. Sana ay naging malinaw ang ating deep dive ngayon. Ano sa tingin nyo? Master stroke ba ito o delikadong laro? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang analysis na siksik sa kaalaman. Hanggang sa muli!